pagka pinulaan mo ang speaker, criminal offense na yata ha? Kasi speaker lang marami nang pinupulaan. Pinupulaan si BBM, wala namang ginagawa si BBM. Pinupulaan si Sara, wala namang ginagawa si Sara. Pero, pagka speaker, ang sinaltik mo, he will use all the powers of the House of Representatives para ipitin ka. Ito katulad nito Alam nyo, ang natatawa lang ako rito, nasaan yung mga boses na nung na-convict si Maria Ressa? Freedom of expression, sinisikil. Nung hindi na rin yung franchise ng ABS-CBN, nasaan yung mga boses na yan? Porket SMNI, porket si speaker ang tinira, walang nagsasalita. Nasaan yung mga maiingay na yung mga leftist doon, sina Lagman, sina Franz Castro, papareveal mo yung sources, sagrado sa atin yan. You do not reveal your sources. Otherwise, hindi ka na makakapagbalita ng maayos. Ito po ang nakakatakot dito. And we all know that under our system of laws, pronouncements of the Supreme Court are part of the law of the land. So, batas po ito. Kaya makinig sana yung mga mambabatas. Errors or misstatements are inevitable in any scheme of truly free expression and debate. Consistent with good faith and reasonable care, the press should not be held to account to a point of suppression for honest mistakes or imperfections in the choice of language. There must be some room for misstatement of fact as well as for misjudgment. Only by giving them leeway can they courageously and effectively function as critical agencies in our democracy. Ngayon po, ano nangyari? Maraming disinformation talaga, lalo na dito sa digital age. Yung kay Maria Ressa, di ba, kaya nga na-demanda, disinformation. May sinabi siyang informasyon na si Willie Keng, smuggler, kidnapper, mamamatay tao, hindi totoo yun, di convicted. May remedyo po kung talagang disinformation. Ang dami po nga disinformation. Ngunit, ang kinakataka lang natin, meron na ba tayong batas na lese maheste? Alam niyo yung lese maheste? At Thailand, meron Sa Thailand. Pag-i-explain. Meron pong batas, pati sa England, kaya lang hindi na ginagamit, marami. Etong lese maheste ay batas lamang doon sa mga monarchy, kahit constitutional monarchy, na pag pinulaan mo yung hari, yung pamilya ng hari, it is a criminal offense. Yan na po ang nangyayari ngayon. Pagka pinulaan mo ang speaker, criminal offense na yata Kasi speaker lang marami nang pinupulaan. Pinupulaan si BBM, wala namang ginagawa si BBM. Pinupulaan si Sara, wala namang ginagawa si Sara. Pero, pagka speaker, ang sinaltik mo, he will use all the powers of the House of Representatives para ipitin ka. Ito katulad nito Alam nyo, ang natatawa lang ako rito, nasaan yung mga boses na nung na-convict si Maria Ressa? Freedom of expression, sinisikil. Nung hindi na rin yung franchise ng ABS-CBN, nasaan yung mga boses na yan? Porket SMNI, porket si speaker ang tinira, walang nagsasalita. Nasaan yung mga maiingay na yung mga leftist doon, sina Lagman, sina Franz Castro, ayun, binigyan pa ng litrato ng portrait si speaker. Anong kasipsipan yan? Alam nyo, kung disinformation man yan, di ba noon nagkaroon ng yung kay Thinking Pinoy. Pero hindi po Committee on Franchise, pananakot po yan nakakansilahin mo yung prangkisa. Nakare-renew lang. Bakit hindi sa Committee on Public Information? Maraming pwedeng gawin. Pwede ka magdemanda. Demanda mo. Si Jeffrey Celis, di ba? Demanda mo si Badoy. Bakit? Legislative Investigation, Committee on Franchise, gigisahin niyo yung mga tao. And he will try to get them to reveal their sources. Sagrado po yung rule na yan sa ating media. I'm also part of the working media. I'm a member of the National Press Club. Bakit walang outrage? Papareveal mo yung sources, sagrado sa atin yan. You do not reveal your sources. Otherwise, hindi ka na makakapagbalita ng maayos. Source po ninyo, kanina binanggit nyo isang
unverified number at isang dating source nyo sa CPPA. Sino po siya? Chair, again, may I ask ka Eric, sino po bang source ninyo dito sa sinasabi ninyong gumastos ang Kongreso ng 1.8 billion pesos para sa traveling expenses? We're just asking him a question. If he wants to answer so, he answers. If not, he tells us the reason why he will not be able to answer. Di po ba? Hindi naman namin sinusuppress yung right mo rito eh. We're not. We're just asking you a question. Now, if you prefer to answer it, do so. If not, then you say so. Why not? Thank you, Mr. Chair. I refuse to answer because I think it is my right to protect my source as a journalist. And since it is very clear that the source failed to authenticate and validate the information provided for us, as per revelation in Congress right now, Congressman Suarez, Mr. Chairman, sir. So it means that it will be between us and the source already to talk. And I do not see any need to reveal him. Ha? Papareveal mo yung sources, sagrado sa atin yan. You do not reveal your sources. Otherwise, hindi ka na makakapagbalita ng maayos. Ito po ang nakakatakot dito. Plus, ito, last na po, before I get your questions. Diba, lais lagi ng gobyernong ito. Rules-based. International law. Eh, yung ginagawa nila na yan ay labag doon sa International Convention on Political and Civil Rights ng UN na signatory ang Pilipinas. Signatory approved ng ating Kongreso itong covenant na to. At kailangan nating panindigan ito because under the doctrine of incorporation, ang mga treaties na inaprubahan ng ating lehislatura at nilagdaan ng Pangulo become part of the law of the land. At ito po yung mga articles na ito, valid and effective yan. Bakit gusto nila rules-based? Bakit gusto nila international law? Ibabalik yung ICC. Eh bakit yung umalis na tayo sa treaty na yon? Eh itong treaty na effective pa. Niyuyura ka nila. Ito, yung covenant, International Covenant on Civil and Political Rights at saka yung optional protocol sa covenant na aprobado ng ating lehislatura, ang lehislatura mismo ang yumuyura. Ano yung kasama doon sa civil and political rights? Freedom of expression, freedom of the press. Ayun ang nananakot sila ng press. Parang sinasabi nila, hindi nyo pwedeng pulaan ng speaker, kundi imbestigahan namin kayo. That cannot be good for democracy. Kaya, nababahala po kami at dapat po lahat tayong sa media ay mabahala. Dahil ngayon, SMN na yan, bukas, baka tayo na. Sabi nga ni Justice William Douglas of the U.S. Supreme Court, the liberties of none are safe unless the liberties of all are protected. So sana, yung mga mambabatas natin, mahimasmasan sila at wag nilang ipakita sa madlang people na intolerant pala ang leader ng Kamara. Hindi pwedeng i-criticize. Ganon ang kanyang magiging reaction. He will sick his dogs on anyone who criticizes him. Is that the mark of a true leader? Okay na nga yung mag-ikot siya sa palengke at maghahawak siya ng itlog niya. Itlog, di ba? May litrato siya, may hawak-hawak siya 2 itlog. Okay na sana yun eh. Pwede na natin i-tolerate yun. Kung idolo niya si Mal Rojas, wala tayong magagawa. Pero para sikilin ang press freedom, that's too much already. And I think we should all unite. This is not about SMNI anymore. This is not about Doreen Badoy. This is not about Ka Jeffrey Celis. It's about all of us in media. Salamat po.